Matatawag na wais ang mga magsasaka ng cassava. Sa episode na ito ay ating sundan ang buhay at pamamaraan ng tinaguriang Cassava King ng Pampanga dito sa inyong programang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Nag-iwan ng malaking pinsala sa pamumuhay ng mga tao ng gitnang Luzon ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong ika-16 ng Hunyo, taong 1991. Isa sa labis na naapektuhan ay ang sektor ng agrikultura sa rehiyon, partikular na sa mga lalawigan ng Pampanga, Tarlac at Zambales. Tinatayang umabot ng 80,000 hektarya ang nasirang palayan at 800,000 ng samot-saring hayop ang namatay. Umabot ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon ng humigit kumulang 1.2 bilyong piso. Inakala ng mga naapektuhang magsasaka ng rehiyon na hindi na nila muling mapapakinabangan ang lupang kanilang sinasaka dahil sa ito ay binalot na ng lahar. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman ay mayroon isang halaman na kayang mabuhay sa ganitong uri ng lupa. Ito ang cassava. Dito sa bayan ng Guagua, Pampanga ay ating matatagpuan ang kinikilala ngayon bilang Cassava King, si Dr. Richard Torno. Ako po si Richard Torno, isang magsasaka dito sa Pampanga. Nandito po tayo sa aming cassava farm. Dito po sa farm po namin, tuloy itong area po na ito, mga 8 hectares po yung tinatamnan po namin dito. At the same time, hindi lang po siya cassava farm, cassava nursery rin po din siya na pinagkukuhanan din po namin ng binhi upang itanim din namin sa ibang area o yung mga bumibili po ng mga pangtanim sa cassava. Bagamat natapos siya ng Doctor of Veterinary Medicine, ay pinili pa rin ni Dr. Torno na magbalik sa pagsasaka dahil sa ito ang kinagisnang hanap buhay ng kanilang pamilya. 11 po kaming magkakapatid. Ang aking tatay at ang aking nanay ay mga magsasaka rin po. Kaya ako'y sabihin ko po na proud po ako na isang anak ng isang magsasaka. Dahil doon, na-inspired po ako na pasukin po itong negosyo ng pagsasaka or pagiging ang pagpa-farming po, especially sa cassava. Dahil at hindi lang po pala sipag ang kailangan sa pagsasaka. Kailangan po ng diskarte. Ngunit, bakit nga ba cassava ang napiling itanim ni Dr. Richard? Isa sa mga pinagkukuhanan ng carbohydrates, ibig sabihin, maliban sa kanin, sa mais, ang cassava is a source ng carbohydrates. Maliban sa pinagkukuhanan siya ng carbohydrate, ito isang napakasustansyang pagkain. Alam naman natin ang cassava ay sabihin namin napakasarap, especially pwede siyang kahit anong iluto, pwedeng merienda, sa ibang lugar nga like sa Mindanao, ito yung pamalit nila sa kanin. Kaya sa aming farm, nag-start po kami sa maliit hanggang palaki ng palaki. At mga katabing farm din namin ay nagtatanim na rin ng cassava. Dahil hindi kamukha ng ibang crops nga, nasabi ko nga dati, na pag tinanim mo yan, may takdang panahon ka na i-market mo. Sa cassava, pwede kang maghintay kung kailan mo gusto. Habang hinihintay mo, dumadami yung yield niya. Sa mga researcher or sa mga scientists or mga nutritionists, ito ay napakababa ng glycemic index nito. Ibig sabihin, sa mga diabetic, pwede po kumain ng cassava dahil slow release po ito. Slow release po ng glucose. Then, gluten-free din po siya. Yung ibang produkto, dahil ibig sabihin gluten-free, yung iba kasi may mga allergy or mga sa glucose. Kaya itong cassava,
napaka-safe kainin. Sa ating pagbabalik ay ating alamin kung ano ang mga teknolohiya at pamamaraan na isinasagawa ni Dr. Richard sa kanyang cassava farm. Sasamahan din po tayo ng Regional Corn and Cassava Program Coordinator ng Region 3 na si Mr. Edwin Paningbatan. Tutok lang po kayo sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Ngayon po ay sasamahan tayo ng Mr. Edwin Paningbatan, ang Regional Corn and Cassava Program Coordinator. Ating alamin kung papaano ang tamang pag-aalaga at pagtatanim ng cassava. Sa tingin ko, Dok, maganda yung tanim natin ngayon. Makikita natin dito, no? Oo nga. Ano ba ang sikreto nyo, Dok? Ano lang naman hindi na sikreto ito. Dito kasi sa pagtatanim ng cassava, dapat tignan mo rin yung taga sa panahon Maliban dun sa taga sa panahon, yung binhi, dapat maganda rin yung maganda binhi. Tapos panahon. Panahon. Yung pag sinabi mong panahon, ano ang ideal na panahon? Dito sa Central Luzon or sa Pampanga, January ang pinaka-ideal dito. Ideal. Yung pawala na yung moisture. Yun yung para alam naman natin, ang pinakakalaban ng cassava, yung damo or yung weeds. Pero ang isa pa is magandang land preparation. Ilang beses nyo ito? Ito na 2 hanggang 3 beses ito. Na araw. Yes. Kasi, bago nagtanim. Bago kami nagtanim. About yung planting distance, parang yan bang ideal? Magandang ideal ito, nasa gitna kami. Actually, ang pinaka talaga, nasa nasa 1 by 1. 1 meter by 1 meter. Pero ito naging 0.8 by 1 meter ito. 0.8. 1 meter. Yes. Ito intended siya sa food grade. Grade. Yeah. Ang food grade kasi iniiwasan din natin sobrang laki. So pero pag feed grade, kahit dapat malaki yan. 1 by 1. 1 by 1. 1 by 1 Kasi pag feed grade, minsan alam mo naman yung kung bibili yan sa Divisoria, limited lang yung pera niya. Yung malilit lang. Mararami yan, pero average yung laki. Ang diameter siguro niyan, mga 2 to 3 inches diameter. How about yung cuttings na itinatanim, mga ilang bang kahaba o kalaki? 4 to 5 inches. Ganyan lang, ganyan. 4. Yeah. Horizontal lang dito. Pag summer, horizontal na ang technology na tinatanim natin. Ano advantage no? Ano ba ang difference no? Na pag halimbawa pahiga? Pahiga ito, advantage niya itong summer. Papasok yung summer kasi dry season, pwede siyang, kung naka-expose yan, matutuyo siya. Pero advantage naman ng vertical, pag rainy season, pag naka-advance ka ng ang planting materials mo kasi pag vertical medyo mas mahaba. Kung sa horizontal mga 4 to 5 inches, dito halos doubled yung haba. Pataas yan para makapag-introduce na siya ng canopy. Para yung damo kasi ang problema pag tagulan siya. Mabilis mag-canopy pag nakatayo, yes. No? Dahil nga yung shoots niya ay lalabas na lang. Mabilis na lalabas. Tsaka may advantage. Pag nag-canopy na ganyan, ay wala na yung patay damo na yung damo. Mahalaga rin sa pag-aalaga ng cassava ang pagkakabit ng tamang pataba. Ito ang susi upang mas maging matibay ang halaman sa iba't ibang sakit at gumanda ang pagbubunga. Kayo ba'y nagbabasal dito? Oo, nagbabasal kami ng complete. Ilan nilalagay yung basal kada hektarya? 1.5 bags to 2 bags per hectare. Nang complete? Complete. Ng triple 14. Pagkatapos ng basal, many days? Ulit kami yan pag yung unang patak ng ulan. Unang patak? Mayo. Mayo. So, January, February, March, April. After 5 months. After 5 months, magpe-fertilize ka uli ng urea. Ilang urea? Isa muna, try natin. Depende yan kasi ang pinaka dyan, yung mata natin. Kasi ayaw din natin yung vegetative stage niya or yung sobrang taas din yung tubers, hindi rin natin, maganda. Ayaw natin
Kasi ang ini-establish natin yung mga tubers eh. Hindi pero, yung leaves, no? Yung stalks kasi, pag alam naman natin, pag pumasok na ng mga beryan or August, mga bagyo, nandyan na. Pag mataas yung stalks mo, prone ka sa lodging or totambayan. Kaya average lang dapat. Dapat hanggang dito lang. Mga pagdating nung summer ay typhoon, dapat hindi ganun kataasan para medyo matatag yan sa bagyo. Meron ka rin nilalagay na organic foliar yes, fertilizer. Yun ang isang sikreto rin. During pag ito nga, pag medyo may basa pa itong lupa or moisture, ni-sprayan na natin ng foliar yan eh. Yan yung nakakapagpatibay sa kanya, especially sa mga sakit or tibay sa init or kasi alam naman natin pag kulang yan sa moisture din, magdidilaw. Pero pag na-foliaran mo yan, guaranteed na may extra siya, tibay sa sakit at sa drought. Ilang litrong foliar na nilalagay? Konti lang, per hectare siguro, wala mang kalating litro, enough na. Kasi pag napasobra naman sa foliar yan, magdadamo lang yan eh, hindi rin maganda rin sa kanya. Nandun lang tayo sa minimal dose. Pagdating naman sa kita ay hindi rin magpapahuli ang cassava. Sa tayo nitong yung crop stand nito, sa palagay mo, ilan ang makukuha mong average na dito siguro mga 40 tons per hectare. Kaya 40 tons? 40 tons. 40 tons. Ang laki. So, 40 tons, tapos ang yung pag binenta mo per kilo, magkano? 3. Sa ngayon, 3 pesos per kilo. Yun yung pinakamababang presyo namin. Pero tumataas pa tumataas yan, maabot ng mga 5, 6 hanggang 7 pesos. Laki. Pero pag magko-compute ka, dun sa pinakamababa mo na. Bonus mo na yung pero hindi, walang, yung usapang negosyo, safe na safe. Yung 3 pesos. Yung 3 pesos eh. 3 pesos times 40, 120,000, no? Tapos ang cost mo lang is 20,000. 25 to 30,000 kamo yan. So meron kang 100,000 per hectare. 100. Lalo na kung kailangan mo siyang tutukan, kikita ka eh. Palagay mo kaya, Doc, meron pa bang ihahatak sa taas ng yield? Meron pa. Patataasin pa natin ang technology. Yes, gaya sa amin, siyempre ako nandun lang, inaalo ko dun lang sa average. Kami, umani na kami lang 75 tons eh. 75 tons per hectare. Pero meron ka na rin naranasan na 100 tons? Malapit doon dahil pwede pa rin siya. Hahatak pa, no? Hahatak pa. So, kunti na lang technology, no? Huwag natin biglayin. Pero may pa eh, may nakikita pa tayong future. Yes, dito sa cassava. Kaya konting lang po, wag lang mainip at alam mo naman sa pagsasaka or sa pagtatanim, tiyaga at pananalig sa taas ang importante. May dalawang proseso ng pag-harvest ng mga tanim niyang cassava. Actually, may dalawang process po kami ng pag-harvest. Yung mechanical tsaka manually pag-harvest po. Kasi depende yan sa process. Ito pong ginagawa po namin na manual harvesting, ito po intended po sa food purposes po. Nandito rin po yung pang-export din po natin. Dahil medyo maselan nga po, alam naman po natin, pag nagasgas po yung cassava, mabilis pong masira, no? Kaya yung mga pang-benta po sa wet market, yan ho, manual talaga yung ginagamit dyan. Pero itong may market din ho kami, yung ginagawa po nga po sa feeds. Ginagamitan po natin ng mechanical digger or tractor na ang humihila, then digger po na tinatawag naming digger harvester nga po. Ipinoproseso rin ni Dr. Torno ang kanyang cassava upang maging animal feeds. Okay, nandito po tayo ngayon sa isang feed mill, no? Kung saan pinaprocess po yung mga tinatawag nating patuka or mga pagkain po ng baboy. Dahil nga, galing nga tayo dun sa farm from saan natin na-harvest yung cassava.
pinaprocess, ginagranulate, at pinapatuyo. After niyang mapatuyo, dadalhin po yan sa isang processing na tinatawag po na pulverizer or hammer mill. No? Kaya nandito po sa simpleng mga machine po na to, nandito po yung mga hammer mill at mga mixer upang ihalo yung powdered na cassava. Hindi naman problema ang merkado ng kanilang cassava. Maliban sa pagdadala sa ilang pasteleria upang gawing cassava cake o pichi-pichi, ay dinadala din ang kanyang mga cassava sa mga feed mill na laganap dito sa gitnang Luzon. Napakagandang magtanim ng cassava dito sa Central Luzon dahil nandito ang pinakamalaking market. Ibig sabihin, sa industrial market, yung gumagamit ng cassava for feeds, no? Alaman natin from Bulacan, Pampanga, Tarlac, and Bataan, parang mushroom yung mga feed mill dyan. Ibig sabihin, they need a lot of raw materials na ginagamit sa feeds. Kaya itong cassava meal or cassava granules, ito is sa mga sangkap na ginagamit nila. No? Kaya konting oras lang, nandun na sa mill nila. Kumbaga in terms of logistic or sa transport, konti lang ang magagastos ng isang farmer upang mai-deliver niya yung product niya sa feed mill. Nagbigay din ng tulong sa kabuhayan ng mga kababayan ni Dr. Torno sa Guagua ang kanyang mga tanim na cassava. Napakaganda po ng cassava industry dito po sa aming area, dito sa Central Luzon. Dahil hindi lang po ang farmer na nakikinabang, marami rin pong nabibigyan ng trabaho. No? Imagine sa isang hektarya, ilan ho yung nabibigyan ho natin ng trabaho dyan from pagtatanim, pag-harvest, pag-granulate, hanggang buong process po niyan. No? Sa ngayon ay mayroong 10 tao ang permanenteng nagtatrabaho sa cassava farm ni Dr. Torno at ilan dito ang masasabing gumanda ang buhay. Tuwing panahon naman ng anihan ay umaabot sa 60 katao ang inuupahan ni Dr. Torno. Kabilang na dito ang ilang indigenous people sa kanilang lugar. Naging malaking tulong din ang suporta galing sa kagawaran ng pagsasaka. Kabilang na dito ang ilang makinarya at mga kagamitan sa pagsasaka, kagaya ng tractor, cassava dryer at granulator. Sa likod ng kanyang tagumpay ay mayroong isang tao na laging handang sumuporta sa kanya, at ito ang kanyang asawa na si Marie Chris. Nagsilbi ring inspirasyon kay Dr. Torno ang kanyang asawa at 3 anak upang lalo pang magsumikap sa buhay. Isang susi nito ang pagmamahal sa pamilya, ang isang inspirasyon. Kaya kami, ito nga, napasukan namin itong negosyo na pagtatanim ng cassava or sa farming namin sa mga si Mrs. sa yung mga tumutulong upang mapaunlad pa rin namin. Hindi lang desisyon ko, hindi desisyon namin lahat, especially sa mga sabihin nating kailangan or masiselang desisyon. Kailangan pag-usapan, ipanalangin, higit sa lahat, yun nga, yung gabay nung nasa taas. Kasi ito nga, ginagawa namin itong aming negosyo na may pagmamahal, no? Kasi kung hindi mo mahal ang ginagawa mo, hindi ka uunlad, hindi magiging successful. Kahit medyo mahirap yan or mahirap, kasi mahal mo ang isang bagay or ginagawa mo, magtatagumpay. Ako naman po bilang may bahay, so habang busy po si tatay sa trabaho, sa farm, ako naman po yung nag-aalaga sa mga bata, no? Papuntang inaayos, kanilang pagpunta sa school, mula pagkagising hanggang sa kanilang pagtulog. Ako yung nag-aasikaso sa kanila. And then, sinisigurado ko na pagdating ng aming tatay, na at least may pagkain siya sa mesa na pagsasaluan namin. So, napakahalaga po na tayo pong mga misis, no? Yung role po natin bilang nanay sa pamilya, tayo po yung ilaw
ng tahanan. Dahil sa pagiging sweet sa isa't isa ay tila araw-araw ay Valentine's Day. At ngayong darating na araw ng mga puso ay heto ang kanilang payo sa mga magsing-irog. Mahal mo ang isang bagay or ginagawa mo, magtatagumpay. Meron katagumpayan. Kaya dahil mahal nga namin itong ginagawa namin, bonus na lang yung mga pagpapala, no? Yung mga pagpapala, higit sa lahat, dito nga kami buo, no? Araw-araw, pagkatapos kong umikot sa farm, uwi ako ng bahay, kompleto. Nandiyan yung mga anak ko, anak namin. Masaya, nakikita namin kung ano man yung mga kailangan nila, hindi lang material. Minsan, kailangan ikwento rin nila yung anong nangyari sa buong maghapon. Maging inspirasyon din sa iba na mahalin ng trabaho, especially dito sa ating bansa. Higit sa lahat, nandyan ka lang, pwede kang magnegosyo, iba nasa bahay ka. Hindi kailangan full-time, hindi nabibigay mo pa yung oras sa pamilya. Tila nga nakaguhit na sa palad ni Dr. Richard Torno ang maging isang matagumpay na magsasaka. At heto naman ang kanyang payo sa mga nais pasukin ang pagtatanim ng cassava. Ang mapapayo ko lang po sa mga gustong mag-engage po sa farming, especially sa cassava or anuman pong larangan ng pagsasaka. Pwede pong paghahayupan o pagtatanim ng mga iba't ibang gulay. Unang-una, dapat nasa puso. Mahalin po natin ang ating ginagawa. Huwag mo natin tignan yung monetary or yung kita, no? Kasi ginawa po natin ito ng maayos, tayo po'y uunlad. Ayon nga sa kasabihan, walang masamang lupa sa magsasakang matyaga. Samahan pa ng talino, dedikasyon at pananalig sa may kapal. Ito ang mga katangiang tinataglay ni Dr. Richard Torno. Kaya naman marapat lamang siyang tawaging Cassava King ng gitnang Luzon. Ating nasaksihan na sa pamamagitan ng pagtatanim ng cassava ay magkakaroon ng tunay na yaman. Lakipan lamang ito ng value adding at syempre tamang diskarte, dedikasyon, takot sa may kapal at pagmamahal sa pamilya. Abangan muli ang inyong kapanapanabik na programang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon.